Magandang araw sa inyong lahat! Maligayang pagdating sa aming podcast. Ito ay pinamagatang Voices on Climate, ang El Nino 2026. Hi! Kami nga pala ang inyong host. Ako nga pala si Kate Caballes, si Lady Sabina Spiritu, at si Lovely Angel Castro. Nandito din si Chelsea Jimenez at si John Arvin Noblesa. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang El Nino 2026 at sa mga posibleng epekto nito sa Pilipinas at sa ibang mga mundo. Tatalakayin natin kung ano ang El Nino at bakit ito nangyayari sa atin at paano nito naaapektuhan ang pang-araw-araw na buhay. Ikaw naman, Arvin. At syempre, magbibigay rin tayo ng ilang paraan kung paano tayo dapat. So, ating simulan naman sa pinaka-importanting tanong. Isa-isa sa inyo ang sasagot nito, ha? So, ano ba sa inyo, sa tingin nyo, ang El Nino? So, simulan natin kay Kate Caballes. Kate, anong masasabi mo? Alam mo, Sabina, para sa akin, ang El Nino ay natural pangyayari. Umiinit ang tubig higit sa normal nitong temperatura. Gayon na din sa karagatang Pampasipiko. Oo nga. At ikaw? Tama. Oo, tama. Dahil sa pag-init na ito, naapektuhan ng mga hangin at ulan sa iba't ibang mga bansa. 'Di ba? Sige, Oo. Chelsea. Yung akin naman, sa Pilipinas, madalas ito nagdudulot ng matinding init ng panahon at kakulangan ng ulan o tagtuyot. Arvin, ikaw naman, ano ang iyong mensahe? Para sa akin, kaya naman patuloy itong minomonitor ng mga scientifico dahil maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya, kalikasan, at kalusugan nating mga tao. So, Tama. tama naman yung mga pinagsasabi nyo, no? Galing. So, Tama. talagang malaking epekto sa atin yung El Nino, no? So, eto naman. So, based on nasabi ni Arvin, no? So, ang isa sa mga pinaka nakaka-apektuhan na sector naman is yung agriculture. Kasi, nakikita naman natin na kapag El Nino, dry season, di ba? So, mas naapektuhan yung agriculture natin, like yung mga palay and mga mais. So, yun. Tama. Tama. Alam nyo, sa pagkakaalam ko, isa ring naaapektuhan sa atin yung supply ng tubig kapag may El Nino. Bumababa yung supply ng tubig pag kulang yung supply ng tubig galing sa mga dam. Pati na rin sa mga tahanan, minsan walang tumutulong tubig. Sa inyo, sa palagay nyo, ano pa yung mga posibleng epekto ng El Nino? Ako, sa kalusugan naman, tumataas ang mga panganib ng dehydration at mga heat stroke, na lalo na sa mga bata at matatanda. 'Di ba? Sa akin naman, kapag bumababa ang production ng pananim, maaaring tumataas ang presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin. Arvin, ikaw naman, ano naman yung sa'yo? Gusto namin marinig. Bukod dito, maaari magkaroon ng mga sunog sa forest at pagkasira ng ilang likas na yaman dahil sa matinding tagtuyot. Ikaw, Sab. Ako naman, no? So, sa lahat ng mga sinabi nyo, tama naman, no? So, eto, proceed tayo sa isang tanong. So, bakit nga ba tinuturing na vulnerable ang Pilipinas sa El Nino? Sa palagay nyo? Kate, ikaw.
Ako, sa pananaw ko, karamihan kasi sa atin, umaasa sa agrikultura at sa pangingisda bilang pangunahing pamumuhay nating mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Kadalasan ang pamumuhay nila doon o ang pangunahing ginagamit nila para mabuhay isang pangingisda at ang mga palay. Para sa'yo, Lab, ano yung pananaw mo pagdating sa El Nino? Sa akin, kapag tumagal ang tagtuyot niyan, maaari mo bang mga ani na magsasaka, di ba? At mahirapan din yung mga komunidad dyan na makakuha ng tubig. Mahihirapan tayo, di ba? Kasi, Tama. tingin mo. Sa akin naman, maging production ng kuryente mula sa hydroelectric dam ay maaaring maapektuhan kapag bumababa ang level ng tubig. Arvin, na naman yung sa'yo? Para sa akin, upang makapaghanda, mahalagang magtipid sa tubig. Huwag mag-aksaya, magtanim ng mga pananim Na na kayo maligo. kailangan ng tubig. Halimbawa, cactus, yung mga ganun. At sumunod sa mga paalala ng pag-asa at lokal na pamahalaan. Tama. So, yan, Magtipid, ah. bawas-bawasan nyo na maligo, ah. Pero sa inyo yan Kayo, para ah. hindi kayo Hindi na kayo maligo maligo. sa loob ng isang araw kaya Naligo 1 na. week. Ipit Kayo sa maligo. tubig, ganun. So, ito naman, sa tingin nyo, ano pa yung pwede natin gawin para mabawasan yung mga nararanasan natin sa El Nino? Ano? Ano sa tingin Sa nyo? akin, feeling ko, magandang magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa tubig na meron tayo ngayon. Kasi hindi natin masasabi kung kailan mawawalan ng supply. Tama. And lalo na, mahihirapan tayo kapag nagtagtuyot na, di ba? Tama. Tama. Dapat suportahan yung mga programang kalikasan, tsaka yung mga pang-agrikultura. Dapat matulungan yung mga magsasaka. Tama. Dapat Yes. natutunan magtipid ng tubig. Tama. Ako Magtipid naman, kayo ang kasi aking maligo. opinion naman, mahalaga rin magbigay ng impormasyon sa publiko upang maging handa ang lahat. Ikaw naman, Arvin. At higit sa lahat, kailangan ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matagumpayan ang mga hamon na dulot ng El Nino. Yes. Alright. So, tama naman lahat ng mga sinasabi nyo, no? So, since natapos na tayo sa meaning ng El Nino and yung mga nakaka-apekto nito, and pinaka-importante sa lahat is nasabi na natin kung ano ba yung mga pwede nating solusyon. Yun nga, magtipid tayo, ganon. So, ang masasabi ko lang is, sa kabuuan ng pag-uusap natin to, ang isa sa mga masasabi ko is, ang El Nino ay isang pinakamahalaga talaga nating topic. Kasi ito ay tungkol sa pangkalikasan, syempre, sa environment natin. And maari ding makaapekto ito sa mga iba't ibang aspeto ng ating buhay, di ba? So, ano ba yung mga Tama. natutunan nyo? Kate? Tama. Ako, sa opinion ko, mahalaga na natutunan na natin kung ano nga ba ang El Nino, ano nga bang mga ibig sabihin ng El Nino, ano yung mga pwedeng maging epekto nito sa atin. Kasi kung hindi, siguro may hirapan tayo. And hindi tayo magiging prepared kung dapat natin gawin, no? Kaya maganda na talagang pag-usapan natin ngayon yung about sa El Nino at yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Mahirap na. Kaya nga, Ikaw nakita rin lang. natin kung paano ito na-apekto sa agrikultura, di ba? Yung mga agrikultura, tubig, kalusugan, yung mga ekonomiya, tsaka yung mga kapaligiran. Nakita natin gaano kahirap pag walang tubig. Hirap.
Gaano ba kahirap, Lovely? Di ka na ba makaligo? Wala Ay, ikaw, na, Chelsea. Go! Yung Yung sa akin naman, sa pamamagitan ng kalaman at paghanda, mas maging handa tayo sa hamon ng maaaring idulot nito. Marami tayong natutunan sa El Nino at mas lalo tayong naging mulat. Especially sa amin professor na si Sir Almar Kasimsiman. Marami kaming Wow! natutunan about dito. Wow. Special mention! Yes! Ikaw Thumbs naman, up, Arvin. yarn. Anong natutunan mo? Ako, Ah, Angki. Gaano kahirap yung El Nino sa mga ordinaryong Pilipino. At dahil doon, maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli at Wow. sa nating pangalagaan ang ating kalikasan. Paalam! Yes! Paalam mga viewers. Sana may mga natutunan kayo sa aming mga pinagsasabi. Yes! At yan, stay dehydrated always kahit gaano ba nakaka-apekto tong El Nino na to. Diba, Tama. guys? Keep safe, Tama, huwag everyone! kayong Maligo pa din kayo araw-araw. Mainit. Oo, guys. Kahit Mainit, guys. sobrang Maligo kayo. tipid nyo na, ha? Maligo kayo. Ligo-ligo din. Yes! Thank you so much, guys! Thank you, everyone!